Gusto kong maramdaman niya yung pagkabaliw na dahan-dahan akong nilamon noon. Yung magdamag kang nakatitig sa kisame, nagtatanong kung saan ka nagkulang. Binigyan ko siya ng trust issues. Ginawa ko siyang paranoid. Nung pandemic, nag-live-in kami ng boyfriend ko para akong prinsesa sa relasyon. Hindi ako pinaglalaba, hindi ako pinaglilinis, at halos ayaw niyang may ginagawa ako sa bahay. Ang gusto niya lang, hintayin ko siyang umuwi. Sabayan siyang kumain, hugasan yung pinagkainan niya. Ang sweet, diba? Akala ko nakajakpat na ako. Pero ang hindi ko alam, may babaero pala siya. At ang masaklap alam pa ng pamilya niya. Minsan pa nga sinasabi sa akin ng mama niya na, pagtiyagaan mo na lang ha, kung may hindi man magagandang nagagawa yung anak ko. Ako naman si tanga, iniisip ko na, bakit ko ba naman siya papakawalan kung ganito siya kabait sa akin, diba? Hanggang sa isang araw habang nasa trabaho siya, naisip kong mag-movie marathon sa laptop niya. Pero imbes na Netflix, Facebook ang natagpuan kong nakalagin sa account niya. Nung sinilip ko yung inbox niya, at boom, sandamakmak na babae. Pero may isang chat na nakaagaw ng attention ko, yung best friend niya. May asawa na yung babae pero ayon sa chat nila, fuck buddy sila. Nagpapalitan ng nudes, may sex tapes pa. Na kapag umuwi ako sa bahay namin, inuuwi niya yung babae niya sa bahay nila. At alam ng magulang niya yon. Dito ako nanginig sa ines. Alam mo yung pakiramdam na tinatrato ka ng tama. Kaya hindi mo na sense na may kagaguhan pala sa likod ng lahat. Kaya naman syempre, hindi ako papayag nang ako lang ang masasaktan. Dumating yung pagkakataon na perfect para makagante. Day off niya at nagpaalam ako na magsha-shopping. Pero imbes sa dumiretso sa mall, nakipagkita ko sa isang lalaking matagal nang nangungulit sa akin. Nagmakdo kami, nagkwentuhan at wala naman akong naramdaman para sa kanya. Pero naisip ko lang na magagamit ko to. Bago kami naghiwalay ay inalok niya akong bilhan ng Big Mac para raw may uwi ko sa kapatid ko. Dahil nasabi ko nga na may kapatid ako at hindi niya alam na sa boyfriend ko mapupunta dahil dun ako uuwi. Pagdating ko sa bahay tuwang-tuwa si Gago. Hinalikan pa ako sa pisngi, nagpapasalamat habang sarap na sarap sa kinakain niya. Tapos tinanong ko siya, masarap ba? Sabi niya, oo, thank you, mahal. Ngumiti ako at sinagot siya na, huwag kang mag-thank you. Bili yan nung lalaki ko. Akala niya nagjo-joke ako, pero nang nakita niyang seryoso ako, biglang nanlaki yung mata niya. Sabi ko, oo, nakipag-date ako kanina. At dun siya nagwala. Sumisigaw, minumura ako, tinatawag ako malandi, pero ako, kalma lang. Sinabi niya sa akin na lahat daw ginawa niya, binigay niyang lahat sa akin. Tapos ginagago ko siya. Binasag niya yung mga gamit namin sa kwarto, tapos nakita kong umiiyak siya ng sobra-sobra. Pero ako, wala talaga akong pagsisisi. Hindi ko sinabi na nahuli ko siyang ng babae. Hindi ko sinabi na may ebidensya ako. Kasi gusto ko siyang guluhin. Gusto kong magpa-victim siya na siya yung iniwan, na siya yung niloko, na siya yung pinagpalit. Pagkatapos nun umalis ako sa bahay niya, iniwan kong lahat ng gamit na binili niya sa akin. Wala akong pakialam sa mga suhol niya, sa pera niya. At ang pinaka the best, alam kong kahit ilang babae pa yung dumaan sa buhay niya, ako pa rin ang tanong na hindi niya kayang sagutin. Na bakit ko siya niloko, na bakit ako pa, hindi ba't binigay niyang lahat sa akin? Hindi ba't siya yung perpektong boyfriend? Maalaga, mapagmahal, provider. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi lahat ng kabutihan ay sinusuklian ng katapatan. Na kahit na ano pang bait niya, kahit gaano pa siya kasigurado na hindi siya kayang saktan, may taong kayang gawing laruan ng puso niya gaya ng ginawa niya sa akin. Gusto kong maramdaman niya yung pagkabaliw na dahan-dahan akong nilamon noon. Yung magdamag kang nakatitig sa kisame, nagtatanong kung saan ka nagkulang. Yung may malamig na pakiramdam sa loob na hindi mo matanggal. Binigyan ko siya ng trust issues, ginawa ko siyang paranoid. Ginawa kong imposible para sa kanya na muling maniwala na may taong mananatili kahit anong gawin niya. At gusto kong dalhin niya yung tanong na yon habang buhay. Nalaman ko nga na hanggang ngayon ay single pa rin siya. Puro sad post sa Facebook at parinig sa mga cheaters na kagaya niya. Hipokrito. Medyo matagal na tong nangyari pero hanggang ngayon ay natatawa pa rin talaga ako sa ginawa ko. Na-open ko lang to, Mamilen, kasi halos puro aping-ape yung letter sender mo. At ako naman ang gago sa kwentong to. Letter sender, Charlene ng Negros. Ang tindi ng revenge. Deserve na deserve. Yung mga cheaters talaga mabubuko yan. Pero sa case mo, naghelo na sa'yo ang reality kahit wala naman sa plano. Nahuli mo, sinagip ka na sa sumpa. Kalimitan kasi sa mga lalaki, hindi ko naman nilalahat. Hindi naman kasi talaga yan aamin kahit pa may ebidensya na makikipagmatigasan pa. Yan kasi yung rule number 1 nila Tsaka minsan nagiging defense mechanism talaga nila yung sisihin ka pa nila kahit alam nila na may mali sila. Tanong lang, bakit ba kasi need pang manloko? If you're not happy, just leave. Hindi ka naman
naman kasi hahanap ng iba kung masaya ka kung kontento ka. Eto general, kapag usapang lokohan, no excuse for that crap. If you think life only moves forward with him or her, o edi kalimutan mong ginago ka. Bigyan mo ng chance na gaguhin ka pa. Magpakamartir ka, ika nga, pero wag kang magtataka. Bakit pa ulit-ulit na parang boomerang ka? Choice mo yan, diba? Pero may gustong iparating ang kwento for today's video. Wag pakakampante, kasi malinis gumalaw ang cheater. Kaya nilang magpanggap na mahal ka habang niloloko ka.